Muli isang magandang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating morning devotion, a ministry of Kansai Baptist Church, and we are using the pre-Bible commentary by Dr. Bob Utley. Yung pong you can understand the Bible commentary by Bible Lessons International. And we are privileged to be able to translate some of the works of Dr. Bob Utley into our mother tongue. At yan po ang nagiging batayan ng ating debosyon at pag-aaral sa aklat ni Marcos, and then eventually 1st and 2nd Peter. So we thank the Lord for that. So far, yesterday, atin pong tinalakay ang mga panimulang pamamahayag patungkol sa aklat ni Marcos. No? We have the opening statement, mga panimulang pahayag, ang genre o uri ng panitikan na kung saan naisulat ang ebanghelyo ni Marcos. And then ang pagkamay-akda o yung authorship, nakita rin po natin yan based on some evidences, particularly the witness of the early fathers, church fathers, nakita natin yan. And then yung another evidence is the exclusion of some of the events of Apostle Peter in the Gospel of Mark. So hindi po natin nakita yon, particularly yung walking on water and being the spokesperson of the 12 at Caesarea Philippi, wala rin po yan. And then particularly yung keys of the kingdom and upon this rock, no? So hindi natin makikita yan sa Book of Mark. And then also the procurement of temple tax, no? So yung paghingi ng temple tax para sa kanyang sarili at sa Panginoon Kristo. So ito yung mahalagang yugto na naitala sa ibang mga gospel witness, but it is not written, no? Hindi ito naitala sa aklat ni Marcos. Ayan po yun. And then also, the early church tradition, no, nakikita natin na si John Mark ang siyang scribe ni Peter. With the witness of Peter ay nakita natin ang pagsulat ni Juan Marcos ng mga patotoo ni Apostol Pedro. Nakita rin natin ang brief know-how kay John Mark. Yan po yung huli nating tinalakay yesterday about his mother, na isang mananampalataya, at in fact, yung bahay na ginamit doon sa huling hapunan ng Panginoon ay maaaring kay Juan Marcos. At siya rin ay kasama sa mga pangmisyong paglalakbay kay Bernabe, sa unang pangmisyong paglalakbay, ngunit bumalik ng walang dahilan. At sooner or later, sa second missionary journey ni Paul at Barnabas ay isama siya ni Bernabe or Barnabas, ngunit nagkaroon ng pagtatalo si Pablo at si Bernabe. Kaya nagkaroon ng hiwalay na paglalakbay ang dalawa, si Bernabe at Pablo. At kinalaunan ay naging kasama ni Pablo at naging kaibigan at kamanggagawa. In fact, rin-recommend pa kay Timoteo na malaki ang pakinabang ni Juan Marcos sa gawain. At siya rin ay kamanggagawa ni Pedro, kasama at kamanggagawa, maaaring sa Roma, no? According to tradition. Ayan, excuse me. Mark's personal knowledge of the life of Jesus, no, was confirmed on Mark chapter 14, yung isang binata na tumakas ng nakahubad, no? Ito'y pagkatapos ng arestuhin ang Panginoon Kristo. This is usually unusual and totally unexpected detail, seems to reflect Mark's personal experience. Tila ito si Juan Marcos, ngunit hindi pinangalanan sa tala. Kahit kung ako sarili ko, di ko rin papangalanan yun, yung ganong event. So anyway, these are what we have discussed previously. Tayo ngayon tutungo doon sa petsa o sa date or timeline ng pagkakasulat ng aklat na ito, ang Ebanghelyo ayon kay Marcos.
So tayo po muna yung manalangin. Salamat Panginoon sa inyong biyaya, sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa amin. Dalangin kong pamatnubay ninyo sa buong araw na ito at paggabay sa aming pagtunghay sa mga panimulang pag-aaral ng aklat ni Marcos. Gabayan mo kami at patuloy na maging pakinabang sa amin ang pag-aaral na ito. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Alright. Ang Ebanghelyo ay tala at pagpapaliwanag ng saksi sa buhay, mga gawa, at mga katuruan ni Kristo. So nahahati ang gospel in terms of the witness of the life, the works, and the teachings of the Lord Jesus Christ. At sabi dito sa ating comment, na tila hinango sa mga pangangaral ni Pedro. It was based on Peter's account or sermon. No, kaya nga ang Mark could be known as, katulad nung nakikita natin sa title, yung front page ko kanina, Ebanghelyo ayon kay Pedro. No, kasi nga, ang pinaghanguan ni Marcos ng mga talang ito ay ang mismong sermon, no, pagpapahayag ni Pedro. No? Sila ay tinipon, no, they have been collected, no? They have been compiled, at ipinamahagi, no? They have been distributed pagkatapos ng kanyang kamatayan. Okay? So there are some historical account here, gaya ng sinabi ng prologo ng Anti-Marcionite at si Inereo, na idinagdag din pagkatapos ng kamatayan ni Pablo. Kapwa sina Pedro at Pablo, ayon sa mga tradisyong iglesia, ay pinatay sa ilalim ni Nero taong 54 at 68 AD. Okay, ang tiyak na petsa ay di tiyak. No? It's not really certain when exactly the book of Mark was written. Ngunit kung totoo, maaaring ang petsa ay ng Marcos ay sa kalahatian ng 60s. Perhaps 65, 64 AD. So yun na yung mga pagtaya na wala na hindi natin talaga may eksakto yung petsa. Iyon ay maaaring ang prologo ng Anti-Marcionite at ni Ireneo ay hindi tumutukoy sa kamatayan ni Pedro, ngunit kanyang pag-alis mula sa Roma. Mayroong mga katibayan sa tradisyon, katulad nila Justin at Hipolito, na si Pedro ay dumalaw sa Roma sa panahon ng pamumuno ni Claudius, taong 51 and 54. So ito lamang yung mga historical account na contemporary doon sa mga panahon na isinulat ang Marcos. At dapat ito hindi makaapekto doon sa historicity ng tala. Hindi rin ito dapat maka-apekto sa theological o yung teolohikong aspeto ng pagsulat, lalong-lalo na dito dapat maka-apekto doon sa evangelikong layunin, the evangelical purposes of the Book of Mark, kung saan niya isinulat ito. At yung layon doon sa mga mambabasa ay di dapat maapektuhan ng pagtaya ng petsa. Inaalam lang natin on the surface ano yung mga contemporary events that happened during the time the Gospel of Mark was written and how it affects the writings. Pero yung as far as historicity, historical, theological, and evangelical purposes ay hindi po naapektuhan sa pagtaya ng petsa ng pagkakasulat ng Gospel. So yun po dapat yung malinaw doon. Tila pinagpapalagay ni Lucas sa mga gawa na si Pablo ay nagpatuloy sa bilangguan sa unang bahagi ng 60 AD. So there had been some debate among the scholars whether Paul has its fourth missionary journey after his capture had been captured at Rome. So siya po ay binilanggo doon, no? But for a certain period of time nakalaya siya at nagpatuloy sa kanyang apat na pangmisyong paglalakbay. That's the assumption of the authors. But we know the first 3 missionary journeys, at doon sa pang-apat na yun, doon na isulat ang 3 mga aklat
na 1st and 2nd Timothy and Titus. No? Yun yung assumption ni Dr. Bob on this timeline. Kung iyon ay totoo na ginamit ni Lucas ang Marcos sa kanyang ebanghelyo, ngayon ito ay maaaring sinulat bago ang pagkakasulat ng mga gawa. So it must have been written after or prior rather to the writings of the book of Acts. And therefore, sa makatuwid, mas maaga sa unang bahagi ng 60 AD. So perhaps earlier than 65, 62 or 61 perhaps. Ang pagkamay akda at petsa ng Marcos sa anumang paraan ay hindi nakakaapekto. So ito yung sinasabi ko sa inyo. No? Sa mga pangkasaysayan, historical, theological, at pang-ebanghelyong katotohanan. These evangelistic truths ng o anuman, ebanghelyong katotohanan ng kasulatang ito o ano paman. Katotohanan ng ebanghelyong ito, the gospel writing rather. Si Jesus, take note, si Jesus hindi ang taong may akda ang pangunahin. Yan yung dapat nating makita dyan. Alright? That the Lord Jesus Christ is our focus, not the author. So, yun yung makikita natin dyan. Okay, in fact, it's also applicable to other Gospels. Letter E, nakakagulat na wala sa mga ebanghelyo kahit na si Juan na isinulat noong 95 to 96 ang Gospel of John. So later part pa itong Gospel of John. No? Naisulat ng mga synoptics, then afterwards is the Gospel of John. Ay tumutukoy o nagbabanggit sa pagkawasak ng Jerusalem. The destruction of Jerusalem around AD 70. Now, there are references here noong AD 70 sa Romanong general at lumaon ay Emperador Tito ng time na yon, no? Maaaring ang Marcos ay sinulat bago ang pangyayaring ito. So it's before 70 AD. Yun po yung ating ikita dyan. Alright. Iyon ay maaaring ang Mateo at Lucas sinulat bago ang pangunahing kahatulan sa Judaismo. Iyon ay kailangang maihayag ng payak na ang tiyak na petsa para sa pagkakasulat ng sinoptikong ebanghelyo that includes Mark ay ditiyak sa pagkakataong ito. So we cannot be certain in the exact date wherein the synoptic gospel including Mark was written. Gaya ng kanilang pampanitikang kaugnayan sa isa't isa. In fact, the interrelationship one to another. Actually, may chart dyan eh. Yung mga tinatawag natin na common to three. Yung may tatlong witness for Mark, Matthew, and Luke. Merong dalawa lang, Matthew, Mark, Matthew, Luke, or Luke, Mark. And then merong mga natatangi doon sa mga sulat na yun for Markan only, Lucan, or Matean. So, yan. Now, let's move on. Sino yung mga recipient? Sino yung mga tumanggap ng sulat na ito ni Marcos? So, yan yung mahalaga rin natin, maunawaan natin yung kalagayan ng unang tumanggap. No? It's also important. Ang Marcos ay may kaugnayan sa Roma sa pamagitan ng maraming sinaunang manunulat sa iglesia. So there are listing here, yung isang nabanggit nga sa unang Pedro, 1 Peter 5:13. May nabanggit si Pedro dito, binabati kayo ng babaeng nasa Babylonia na kasama ninyong hinirang
at ni Marcos sa aking anak. So, Babylon here is primarily a metaphor for Rome. So that's the interpretation. It's not literal Babylon because wala na this time ang Babylonia. Hindi na siya nag-exist as an empire. Most of the portions of this empire is now under the Roman Empire. So it must be a metaphor to Rome. Okay? Yun po yung nakikita natin dyan. Then the prologue of the Anti-Marcionite na isulat sa Italia. In fact, you could Google this, no, or have some information. Hindi naman layunin ng pag-aaral na ito na magdetalye tayo din sa mga historical reference. But you could look into this with other references. Si Irenaeus sa Roma, no? Si Clemente ng Alexandria sa Roma din. So, yun yung mga makikita natin na kaugnayan ni Marcos sa Roma na nagsasabi na si Marcos mismo ang sumulat ng mga pangangaral ni Pedro doon sa Roma. No? Hindi tiyakang inihayag ni Marcos ang kanyang layunin sa pagsulat. No? So, hindi katulad ng Book of John, Gospel of John, nakita natin doon na sinabi doon sa John 20 na marami pang ginawa ang Panginoon. Ngunit, isinulat ko ito sa inyo, these certain truths about the Lord, certain works and teachings that Apostle John recorded so that those who will read will know the Lord Jesus Christ as their Savior. So yung layunin ni evangelical purpose ni John. Pero si Mark, hindi niya talaga tuwirang sinulat ito sa kanyang ebanghelyo. Pero maraming teorya o theory patungkol dito. Isang pang-ebanghelyong babasahin na isinulat na tiyakan sa mga taga-Roma for Rome. Yan yung unang assumption natin. Okay? Bakit gano'n? No? Letter A, ang mga panghudyong mga sangkap ay ipinapaliwanag. So, yung elements of Jewish elements had been interpreted for this. No? So, yan yung nakikita natin na it's an evangelistic tract o ebanghelyong babasahin. No? Yan ang that was written specifically for Romans. Kasi papansin natin mamaya maraming mga Latin na mga salita o termino ang makikita natin dito sa Book of Mark. That's familiar for Roman readers. Okay? Ngunit ganun pa man, ang mga panghudyong mga sangkap rather, na hindi ito pagawin natin, ay ipinapaliwanag. Meron din siyang mga Aramaikong salita na isinalin that had been translated. Later on, as we go on with these verses, ay matatalakay natin isa-isa yan. Letter C, paggamit ng maraming salitang Latin. Yan yung sinasabi ko kanina that there are many Latin words na ginamit. Yan yung mga natin, executioner, sextanus, census, quadrans, praetorium, centurio, flagellare, those are the Latin terms, and also the text here na nakita natin. So, yan, intended talaga for Latin audience. And then, nagpapabilang na wika. No? So, for a while lang. So these are inclusive languages, na in relation to the Lord. Napapabilang na wika kaugnay kay Jesus. Napapabilang na wika na kaugnay sa Palestino. So yun yung isang natin doon. No? So Palestine, there are some reference, at napapabilang na wika kaugnay sa lahat ng tao. So yun yung mga terms na ginamit. No? Don't worry, kung hindi nyo na-catch up ito, papaliwanag natin to in detail, verse by verse, passage by passage, sooner or later. Ito lamang ngayon, brief introduction. You could always
replay this for your purpose. Number 2, aside from this is an evangelical track na makikita natin. There is this Jewish element, there is this Aramaic words translated, many Latin words for common readers, Roman readers, and then inclusive language in relation to the Lord Jesus Christ. Pangalawa, pag-uusig na sumusunod sa pagkakasunog ng Roma noong AD 64 na sinisi ni Nero sa mga Kristiyano. Ito yung makikita natin dyan, ay nagsimula. This triggered or start this terrible wave of persecution. Kilakilabot na bugso ng pag-uusig sa pananampalataya. Nagawa ito ni Nero na sinisi ang pagkakasunog ng Romano, ng Rome, during this time. Alam natin siya rin yung may kagagawan at sinisi sa mga Kristiyano because vulnerable ang mga Christian. Dahil may pagkagalit na sila sa mga Hudyo, maraming Hudyong naging na-convert. Talaga nga naman yung dun sa Rome, nakita natin ay naging almost Gentile church na siya. But it had been started from a Jewish witness of the Pentecost. Yan. Ang Marcos ay kadalasang binabanggit ang pag-uusig o pagdurusa ni Jesus. Pagdurusa ng kanyang mga tagasunod. So may ganitong elemento ng persecution. Is certain element. And then ang kamatayan, ang naantalang ikalawang pagdating. It could also possible that this had been part of the purposes of Mark in writing because of the delayed parousia. Fourthly, ang kamatayan ng mga saksi ni Jesus, lalo na mga apostol. So there's this also, the death of the eyewitness to Jesus, specifically the apostles, prior to the writings. Kasi kung di pa nga namatay si Pedro, baka hindi sinulat ni John Mark itong mga bagay na ito. Number 5, ang pagtaas ng mga hidwang pananampalataya sa loob ng malaganap na Kristiyanong iglesia. So within the Christian community, there arose some heresies. Yung mga Judaizers, yung mga Judaizers, you need to be Jews first, literally. So you need to undergo circumcision prior to be converted to Christianity. So ginagawa lang prerequisite yung Judaism prior to Christianity, which is wrong. Hindi yung tama, na gawi. So maraming ganito sa loob ng Christian church during that time. And then yung mga Gnostics, yan naman ang naitala doon sa 1 John. So nagsisimula na rin yan, yung mga pag-usbong ng Gnostics movement na sooner or later di-discuss natin yan. Ang matindi dito, yung combination ng dalawa. Yung mga Judaizers at Gnostics na nakita natin eventually yung kanilang epekto sa taga-Colosas, taga-Episo at ikalawang Pedro. Okay? So now, briefly, we could go now to the structural outline. So matatapos natin to. Next time ay dadako na tayo dun sa Mark chapter 1. By the way, how we divide the commentary is based on the contextual units. Meaning, yung pagtingin doon sa konteksto, so hinati natin sa mga units na ganito. Bagamat ito hindi kasama doon sa kinasihan ng banal na kasulatan, yung paghahati. In fact, even the verses and chapters are not original to the inspired word. They are later added to aid the readers. Yung purpose of aiding the readers in quoting verses and passages at the scripture. As well as the contextual units or literary units. Hinati-hati natin ito para makita natin yung diwa o yung katotohanan within the context. Okay? So yan. So ang outline nito, structural outline, ang Marcos ay sinaayos sa isang paraan na ang huling linggo ng buhay ni Jesus ay bibigyang pansin
sa mahigit ikatlong bahagi ng aklat. So the last week, that Passion Week of the Lord Jesus Christ had been emphasized because it occupies 1/3 of the book of Mark. So yan yung antabayanan natin kay Marcos. Ang teolohikong kahalagahan ng linggo ng pagdurusa ay napakalinaw sa aklat nito. Right? If you have been reading the book of Mark, you should know it. Yamang ang Marcos ayon sa tradisyon ng sinaunang iglesia, inango sa mga pangangaral ni Pedro, iyon ay naging katibayan bakit walang naisamang mga salaysay sa kapanganakan. In fact, wala siyang account on the birth of the Lord Jesus Christ. If we will base it on the account of Peter, of course, nakita naman ng Panginoon during the time na lumabas ng Panginoon sa kanyang ministry life, around 30 years old. Doon pa lang nakita ni Pedro, naalala niya mga tala. So therefore, wala doon yung birth, yung kapanganakan ng Panginoon. So it's absent on the Gospel of Mark. One reason is that, yun nga, yung mga salaysay ni Pedro sa kanyang alaala ay hindi ito kasama. Okay? But it's good thing that the other two Gospel accounts has recorded the birth of the Lord Jesus Christ for their own theological purposes as well. But for Mark, hindi ganun yung kanyang layunin. Ang Marcos ay nagsimula kung saan nagsimula ang karanasan ni Pedro. You see? Kasama si Jesus, bilang nasa gulang na, at the right age, at sa teolohiya na nauugnay kay Juan Bautista. So nagsimula ang Mark during the preaching of John the Baptist. Yan, sa repentance and faith, pagsisisi at pananampalataya sa paghahanda para sa gawain ng Mesiyas, to prepare the materials that Lord will use to build the church, particularly the 12 disciples na ginamit niya para maging pundasyon ng iglesia. Ang mga pangangaral ni Pedro ay gumagamit ng konsepto ng anak ng tao, anak ng Diyos. No? So these are the two terms that had been used on Peter's sermon as well as this gospel. Ang ebanghelyo na nagpapakilala ng sariling teolohiya ni Pedro ng persona ng Panginoong Kristo. Okay, yung person of Christ had been revealed here. Sa pauna, siya ay isang dakilang guro at manggagamot, ngunit iyon ay naging malinaw na siya ay ang Mesiyas. Yan. Alright. Ang Mesiyas na ito ay hindi ang inaasahang mananakop na general ng hukbo. So, the Jewish anticipation would be a general conquering Israel. No? But it's not. Ngunit isang nagdurusang lingkod. It's a suffering servant. Yan ang pakilala ni Marcos sa Panginoon. Isang nagdurusang lingkod. Yan yung dapat natin tingnan din dito. Okay? According to Isaiah 53. Ang panimulang geograpikong balangkas ng kayarian ng Marcos ay kabahagi ng ibang sinoptikong ebanghelyo. There's this shared geography, no? For in terms of the outline of Mark to the other Gospels, particularly Matthew and Luke. Merong mga pagkakatulad. Okay? So ito yung maikling balangkas, no? 4 siya. Nahati sa 4. Ang una ay ang ministeryo sa Galilea. A Galilean ministry from Mark 1 up to 6. Then afterwards, ministry outside Galilea or Galilee. There are 2 chapters, Mark 6 to 8. So yan yung mga specific verse. And then part 3
It's the journey to Jerusalem. So that covers chapter 8, verse 31 up to 10, verse 52. So buong chapter 10. And then, this will be the focus na makikita natin ang huling linggo sa lugar ng Jerusalem, starting from chapter 11 down to 16. Yan yung bulk ng tala ni Marcos patungkol sa buhay ng Panginoon. His Passion Week. Okay? Ito ay maaari na ang kayarian ng Marcos ay tumutulad sa mga pangunahing huwaran ng sinaunang apostolikong pangangaral. So, yan ang sabi ni C.H. Dodd. If we will compare this to Acts 10:37 to 43. Yung, tingnan natin, if we have time. Meron pa naman. Okay, nalalaman nyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Galilea, buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya at gumawa ng mabubuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinapahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Judea at sa Jerusalem. See? Siya'y kanila ring pinatay ng kanilang ibitin sa isang punong kahoy. Siyang muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at siya'y hinayaang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa aming hinirang ng Diyos bilang mga saksi na kumain at uminom na kasalo niya pagkatapos ng siya'y mabuhay mula sa mga patay. Sa amin ipinagbilin niya ang mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So that's a brief preaching na kung saan maaaring binatay ni Marcos ang kanyang structural outline. This is also according to C.H. Dodd under this reference. Kung ito ay totoo, ngayon, ang isinulat ng mga ebanghelyo ay ang paghantong sa isang yugto ng mga tradisyong pasalita o yung tinatawag natin na kirigma. So there's these oral traditions na nag-evolve din during this first century church. Diyan nagsimula rin yan. Based doon sa mga teachings ng apostol. Itinuturing ng Judaismo ang pasalitang katuruan na masigit sa isinulat ng mga teksto. Of course, this is not true now because we only have the written witness of the apostles. Kasi ang mga apostol ay matagal nang yumao at wala nang bagong revelasyon, no, na galing sa Panginoon. Lahat na ng revelasyon at ang kumpletong revelasyon ay nahayag na sa isinulat na teksto. But there's this Judaistic tendencies to look more onto the oral traditions rather than the written text. Ang Marcos ay makikilala sa isang mabilis na pagkilos ng pagtatala. So Mark is characterized by a fast-moving account. So, kaya makikita natin yung salitang immediately or kagyat, no, ng buhay ni Jesus. Yung mga immediate doon sa actions ng Panginoon Kristo. Kasi yan ang nais ni Juan as a suffering servant. Bilang servant, yung paglilingkod, yung action, nandun. So, kaya makikita natin yung mga salitang kagyat. Hindi tinala ni Marcos ang mga mahahabang pag-aaral ng katuruan, ngunit kumikilos ng napakabilis mula sa pangyayari at isa pang pangyayari. Ang kanyang paulit-ulit na paggamit ng kagyat or immediately ay kapansin-pansin sa Ebanghelyo ni Marcos. Yan yung titingnan natin dyan.
Ang Ebanghelyo ni Marcos ay nagpapahayag kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, yung works of the Lord Jesus Christ. Mark express, no? Talagang ipinahayag niya ang Panginoon sa pamamagitan ng mga gawang ito. Gayunman, ang ganitong mabilisang pagtatala ay binudburan ng matitingkad na detalye ng pagsasaksi or witness. There's some details of the eyewitness account of Peter, based on the actions of the Lord Jesus Christ. Alright? So yan po yung ating mga natapos na natin yung introduction. Lord willing, by tomorrow we'll be starting the Book of Mark proper. Okay? Medyo lalagpasan ko na itong mga study guides na ito. Ganyan na tayo. Aayusin ko pa itong chart So medyo hindi siya makita ngayon. So we will look into prior to the commentary itself, is the contextual division, ang mga bahagi ng talataan ng mga makabagong salin. Titingnan natin yan, and then afterwards, we'll go to the commentary. Okay? So, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito at nawa ay pinagpala tayo ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, we thank you for this day. Thank you for this time. Bless our time together to study the introduction to the Book of Mark. I pray for your mercy and grace to us as we continue to ponder on your word. Help us, Lord, to apply these truths to our lives, also in our ministry. This is our prayer in Christ's name. Okay, so marami pong salamat sa bawat isa. At kita-kita po tayo bukas. So, I'll be earlier, perhaps before 8 o'clock. I'll be tayo po ay magbo-broadcast na ng ating number 6006.